Bago ka maupo, pwede bang kamayan mo muna yung katabi mo, no? Kamustahin mo naman, yan. Yan. Praise God. Amen. Sino ditong present last week? Yan. Pwede makita ko ba yung mga present? Come on, and so, meron ba kayong question so far sa mga na-discuss natin last week? No? So, remember, sa panahon natin ngayon kasi maraming mga katuroan na nagsasabi, just recently lang sa One News TV, di ba may na-interview na isang dati siyang pare, tas naging reverend, ganyan, ng Metropolitan Church, no? Then, sabi niya, ano daw, mistranslation daw, ganyan, or hindi rin daw alam kung ano yung totoo na meaning ng mga words ng Malakoy at saka Arsinokoytay. But we've discussed it, and marami talagang scholars since the very beginning, yun yung paniniwala nila, no? And even the Catholic Church, yung unang-una, hindi po yung Roman Catholic Church, ano, kundi bago magkaroon ng Roman Catholic Church talaga, meron na silang pinaniniwalaan ng mga beliefs na kung saan pagdating sa same-sex union, hindi talaga siya acceptable. Ano? Ganon din sa mga Jewish people, ang pagkakaintindi talaga nila sa Leviticus chapter 18 tsaka Leviticus chapter 20, hindi talaga ina-accept as moral good yung same-sex union. Kaya kapag sinabing immorality, immoral, ibig sabihin hindi moral. No? So part yun, sa Leviticus chapter 18, pag binasa natin, na kung saan sinabi doon na bawal daw mag-offer ng mga bata. 'Di ba? At bawal din na makipag-sex sa mga hayop. Naka-sandwich doon yung same-sex union doon sa Leviticus chapter 18. Meaning to say, hindi lang basta ritual yung pinagbabawal ni God, kundi it's a moral law pa rin. Kahit sa kapanahunan natin ngayon. Naintindihan? Okay? So, meron kayong question so far tungkol sa mga bagay na yun? Huwag kayong mahiya. Meron tayong, nasan ba yung mic ng media? Anyone? Meron ba? Tungkol doon sa mga same-sex? Meron ba kayong question? So, pwede yung tanongin sa akin, Pastor, paano po yun? Paano ko mapagtatagumpayan itong itong urges na to, itong desire na to? Alam niyo po, sa mga nakausap namin na talagang nabago yung kanilang desire, and by God's grace, nagkaroon sila ng sariling pamilya. No? Alam niyo po, ang sabi nila, nag-start kasi silang hindi samahan yung mga pare-parehas sila ng nararamdaman. No? So, in short, yung sinamahan nila mga tao is yung hindi sila parehas na ng merong nafi-feel na attraction sa same sex. So, start na samahan mo yung mga, kung ikaw ay lalaki, na-attract ka sa kapwa lalaki, samahan mo yung mga lalaking hindi na-attract sa kapwa lalaki. Ganon din kung babae ka, na-attract ka sa kapwa babae, samahan mo yung mga babae na hindi na-attract sa kapwa babae. Okay? Intindihan natin? Intindihan natin? Okay? So, isa po yun sa mga pwede nating gawin. Now, may nagtanong sa akin actually last week, sabi niya, Pastor, paano yun kung halimbawa trans woman or trans man, maupunta ba sila sa langit? Kasi irreversible na sa katawan nila yung ginawa nila, no? So, of course, dahil kahit ano naman gawin natin sa ating katawan, putulin man yung kamay, basta ikaw ay nagsisi sa Panginoon, no? Merong pagsisisis talaga, ibig sabihin tinalikuran mo yung buhay mo, kahit irreversible na yung isang bagay dahil di mo na mababalik yung kamay mo, yung sexual organ, etc. Yung puso mo naman, tama sa Panginoon, yun yung mahalaga. Because God looks at the heart, not the outward appearance. Nakuha natin? Nakuha natin? Okay? So, any questions pa regarding dyan? Meron pa ba? Wala na? Sige. Ito nga si Chelsea nga.
Tayo ka, Chelsea, para Ano, makita ka may nila. question lang po ako, Pas. Kasi meron pong kumakalat ngayon sa social media. Si Christine tsaka si Tete Lestay. And ano lang po, may question lang po ako doon. Required pa rin po ba na mag-preach yung mga trans na lalaki? Or kasi yung sometimes may nakita akong comment na parang ang sabi doon is tawag dito, nagpalit naman na siya, kumbaga yun na, babae na siya sa birth certificate niya, nag-trans na nga. So pwede pa rin po ba silang mag-preach or hindi po? So, ano yun eh? Siyempre, kung sasabihin mo dun sa church na sinasamahan niya, depende sa church niya. Pero kung halimbawa sabihin natin sa kabuuan ng Christianity, no? Kailangan talaga kung ano yung original mo, kung ano yung original design ni God, dun ka babalik. Regardless kung nag-trans ka or what, lalo na may deception kasi. And take note mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napaka-dangerous kasi ng, sa mga LGTV na lang sasabihin ko, na movement. Bakit? Kung pupwede na ngayon ang babae or trans sa mismong CR ng mga babae, lalaki po yung nakatingin sa inyo. Ibig sabihin, mas malakas pa rin sila. Majority ng hormones nila or yung mga genes na meron sila, talagang may overpowering pa rin. Ano? And kahit sabihin nyo na, ay, wala naman siyang genitals na ng lalaki. Still, alam natin kahit sa sports, sa Olympics, maraming nabubugbog na babae at etc. Mga ganyan. Ano? Kasi, kung ano yung original na sila yon. Now, the problem po kasi nung kay Christine tsaka dun kay Tete Lestay is nagbe-preach yung Christine, wala siyang mentor. Wala rin siyang church. Direct siya kay God. Yung matindi doon. Wala nagko-correct sa kanya. No? And kaya tuloy, pagdating dun sa case niya, hindi required. Actually, siya yung nagpipreach nun. Siya yung may gusto lang, hindi yung iba. No? So, kung natitrigger kayo, same tayo ng nafe-feel, pero still, i-reach nyo or kung magko-comment man kayo, comment with grace. No? Bigyan nyo pa rin ng chance yung tao. It's perhaps a chance na lumapit talaga siya kay God. Okay? So, hindi required mag-preach, syempre. Pero kung sa atin, kailangan magsuot talaga siya ng panglalaki. Bumalik siya sa maayos na pananamit, etc. Kasi yun yung tawag dito, irreversible decisions natin. Okay? Irreversible decisions. May consequences ang sin. Lalo na kung pinagalaw mo yung katawan mo, hindi natin basta pwedeng tanggapin na, ganito ka ganito ko ginawa ni God, ganyan. May desire ka rin sa iyong sarili. No? Yan. Ngayon, any questions pa? Come on, sige. Anong sabi sa Bible tungkol dun sa pagpapaano niya, yung pagpapa-opera niya para maging trans siya? Okay. Wala naman nakalagay sa Bible nun. Pero ito kasi, pagdating sa yung mga implants, etc., o halimbawa, wala kang kamay, nag-prosthetic ka or what, hindi naman kasalanan yun. But the problem with this is, yung mismong kung sino ka, identity mo, binaliktad mo. Pero same pa rin. Hindi naman, kaya nga kahit magpa-trans ang lalaki, hindi pa rin siya magkakaanak. What makes a woman woman, mga kapatid? Sa mga babae dito, paano naging babae ang babae? Nanganak. Basically. Okay? So, yung lalaki, hindi talaga siya nag-trans. Walang successful na walang successful operation ng gano'n. Meron, alam ko, robot na ngayon nanganganak na daw.
Ngayon kung ako tatanungin nyo, Pastor, paano po yung mga ganyan? Kasi may mga nagtatanong, no? Nagpapa-IVF para magkaroon ng anak. Tapos yung iba, surrogate, ganyan. Nagkakasala ba sila kay God? Honestly, hindi ko pa alam. And kailangan, makita rin natin yung reason behind it. No? May abuse bang nangyayari? Depende rin sa case eh. 'Di ba? Yan. Anyone? Meron pa? Meron pa? Wala na. Wow. Sana all. Mukhang alam nyo na lahat. So, actually, meron tayong bagong pag-uusapan ngayon. And gusto ko pong ipakita sa inyo, next slide please, yung brief history kung kailan po nagsimula yung mga doktrina o paniniwala na meron tayo. Pastor, may basis ba yan? O nalaman lang ni Bishop yan sa pastor niya noon? O kaya nabasa lang kasi, kaya ganyan. No? Ano ba talagang origination ng beliefs ng church natin at ng maraming Christian church sa mundo? Okay? So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. No? Introduction pa lang yan, di pa yan yung main topic. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung saan nag-originate yung mga paniniwala natin, beliefs sa mga bagay-bagay, ano yung paniniwala ng mga unang Kristiyano noon. Next slide. Ito ang nangyari po noon. Gusto kong ikwento sa inyo yung panahon po ni Constantine the Great or si Emperor Constantine ng Rome. Bakit siya yung kailangan nating pag-usapan ngayong gabing ito? Kasi po, nung panahon po ni Constantine, noong 312 AD, nakalaban niya po noon si Maxentius. So naglalaban sila sa throne kung sino yung magiging emperor ng Rome, Roman Empire. Now at that time, sa totoo lang po, si Constantine po ay nasa disadvantage. Ano si Constantine? Nasa disadvantage. Okay? But, nung laban na nila po dito sa tinatawag na battle dun sa isang bridge, tumingin po si Constantine sa langit. At pagtingin niya sa langit, nakakita siya ng sign na Cairo. O Chai at saka Roh na tinatawag. Or sa madaling salita sa atin, ang translation niya ay cross. Okay? Naintindihan natin? So, nung time na yon, pinapinturahan niya at in the banner of the cross, dun siya lumaban. Kasi yung symbol na yon, na kung saan cross, ayon kay Eusebius na isang historian, ay nagsalita ang Diyos kay Constantine, by this sign, you will conquer. Yun yung kwento ni Constantine kay Eusebius. At alam niyo po, dito sa battle na ito, dun sa bridge na ito, alam niyo po ba na nanalo si Constantine? At from that time forward, tinanggap na po ng Rome yung Christianity as the majority religion sa buong Roman Empire. Next slide. Kaya pagdating ng 313 AD, sa Edict of Milan, ito yung inisyu na batas. Ano yon? Ngayon, legal na ang pagiging Kristiyano. Hindi na nagtatago ang mga Christians. Bakit? May religious toleration na ngayon. Sila na ngayon yung bida. Kung dati, takot na takot yung mga Christians kasi against the Roman Empire, ang tingin sa kung sino yung hari ay Diyos din. So syempre, di ba walang ibang Diyos ang mga Christians, kung hindi si God lang at si Jesus lang. So,
hindi nila tinatanggap na God kung sino man yung uupo sa trono ng Rome at that time. But this time, dahil nagkaroon ng Edict of Milan, eto na po ngayon, biglang umusbong ngayon yung Christianity at that time. Pero marami nagsasabi, kahit si Eusebius at yung iba pang mga historians, na at this time sa 300 AD, kung sabihin natin sa population na, sabihin natin halimbawa 1,000,000 at that time, almost half ng population is actually daw Christians. So, may mga nagsasabi na this was a move of Constantine para makakuha ng support sa ibang mga Christians din. Hindi lang daw religious move, kung hindi political move. So ngayon, dahil inadapt ito ni Constantine, noong 325 AD, nagpatawag siya ng tinatawag na Council of Nicaea. Anong tawag? Council of Nicaea. Para malaman niya kung ano ba talaga yung doktrina ng tinanggap or in-issue na Christianity. Okay? So, 325 AD. Now, at that time, next slide, meron pong isa lang na United Christian Church. Nung time na ito 300 AD, 325 AD, na kung saan nasa buong Roman Empire, may mga iba't ibang mga Christian groups. May sa Ephesus, meron sa Constantinople din, sa iba't ibang mga parts ng Roman Empire at that time. Now, kailangan matipon lahat, kahit yung mga nasa Alexandria, Egypt na mga Christians, iba't ibang mga Christians, para maging iisa na lang yung talagang paniniwala ng lahat at maklear kung ano man yung misconceptions. Okay? Next slide please. Now, alam niyo po ba na nung panahon na yon, dahil nga Roman Empire, ang pinakamalaking empire at that time, at maraming mga regions all across 3 continents. Anong continents yon? Europe, Asia, and Africa, yung nasasakupan ng Roman Empire. Iba't ibang race ng mga tao, iba't ibang mga bansa. May itim, may puti, may Arabo, meron sigurong Pinoy din yung itsura, no? At that time, tinatawag po yung mga Christian, ito na Catholic. Okay? Bakit tinawag silang Catholic? Ito universal. Dahil bakit? Ito po, bigyan ko kayo ng background. At that time, kung ikaw ay part ng isang religion, for sure, meron kang isang lahi na galing. So example, di ba, pag sinabing Muslim ka, anong nasa isipan kaagad natin? Sa Saudi ka nakatira. Nagigets? So halimbawa, pag sinabing Hudyo ka, saan ka nakatira? Sa Israel. So pag sinabing Greek ka, naniniwala ka sa mythology ng Greek gods and goddesses. So yun yung common noon. Ngayon ang tawag sa mga Christians dahil galing sila sa iba't ibang race, iba't ibang bansa. May Christian dito sa ganitong bansa, may Christian dito, may Christian dyan. Kahit, di ba, sa sulat nga ni Paul, meron nakalagay doon yung maitim, di ba? Babae rin. So, universal. Kasi kasama rin sa Christian, hindi lang race, pati yung status ng mga tao. May slaves na Christian, merong masters na Christian, may mga governors na Christian. Naintindihan natin? So, ang tawag sa mga Christian at that time is what? Catholic. Hindi po isang denominational level na katoliko ka, ibig sabihin, sekta ka. Hindi po. Ang Catholic, ano ibig sabihin niya? Universal. Okay? So, now, punta tayo dito ngayon sa tinatawag, next slide, na Nicene or Council of Nicaea.
Now, sa council po na ito, included daw po yung mga churches at that time sa Rome, sa Alexandria, Egypt, sa Antioch, sa Turkey, sa Jerusalem, at meron ding mga Christians daw sa Constantinople, malapit sa Turkey yon, ano? Or bandang edge siya doon. Now, ang sabi, dito daw sa council na ito, hindi isang tao lang yung nagsabi na ito na yung doktrina natin. So, maraming mga churches, no? Nag-gather lahat ng church leaders. Kasi nagpatawag si Constantine na okay na kayo, pwede na kayo lumabas. So, lahat ng deacons, priest, bishop, nung time na yon, nagsilabasan. 300 sila lahat. Na sila rin magkakakilala. Alam yung mga doktrina rin nila na hindi sila halos iba-iba. Kung meron man, onti-onti lang. No? Next slide. So, it is a time po, mga kapatid, yung first council of Nicaea na ito noong 325 AD, na yung church, united talaga sila. Ano yun? Walang sinasabing Roman Catholic at saka walang Protestant. Now, kaya ang church natin, pag tinanong kayo, ano ba kayo, Roman Catholic Church or Protestant? Hindi tayo part ng dalawa. Tayo po ay non-denominational, non-sectarian. Bakit? Kasi fina-follow natin yung original kung anong paniniwala ng First Council of Nicaea rin. Okay? So ngayon, yung nire-reflect nila na belief at that time, ito yung sinasabi nating original Christianity. Hindi pa ito nabahiran na pinalitan yung calendar, yung mga Greek gods, pinalitan na ginawang disciples ni Jesus. Wala pang ganun. Wala pang nagkaroon ng mga pagpapalit ng kalendaryo. Ito na nga yung kalendaryo ng mga Kristiyano. Wala pang ganun. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Next slide. So, ngayon, ano ba itong Nicene Creed na to na tinatawag? Ito yung paniniwala nila. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. So naniniwala sa iisang Diyos. Na sino daw? The Father. Next slide. Next, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Next slide. Through Him, all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. Next slide. On the third day, He rose again. In fulfillment of the Scriptures, He ascended into heaven and is seated in the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And His kingdom will have no end. Next slide. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, He is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. Next slide. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.
So, yung mga binasa natin, yan yung napagkasunduan na core doctrines ng Christianity. Na iisa lang talaga sila. Yan yung mga naging paniniwala nila since panahon pa ng mga apostles. Okay? Intindihan? So, yan ngayon, nagkaisa talaga sila sa paniniwala na yan. Lahat ng mga Christian sa Rome, Christian sa Antioch, Christian sa mga iba't ibang lugar ng Roman Empire at that time. So ngayon, tingnan nyo yung nakalagay sa taas. Ano yung sabi? We believe in the one holy Catholic and Apostolic Church. Now, pag sinabing Catholic ulit, ano yon? Hindi po yun yung Roman Catholic Church. Kasi bakit? Ito po yung time na kung saan ino-organize pa lang yung kung ano ba yung doctrine. Okay? Dahil after na itong First Council of Nicaea, may mga sumunod na pong council. At naiba yung ibang parts, no? May nadagdag, tas meron namang nabago, ganun na po yun nangyari. Kaya pagdating ng 1000 AD, 1200 AD, 1500 AD, sunod-sunod na po na nagkaroon ng division sa church. Kasi yung Nicene Creed, nadagdagan na siya. Napalitan din siya. May mga hindi na nag-a-agree sa ibang parts. Naintindihan? Naintindihan? Okay, next slide. Kaya, ano ba yung doctrines na ito, Pastor? So minsan, nakakatakot. Kasi parang doktrina, ano ba yan? Parang napipicture ko nga, pag sinasabing doctrines, daming papel, daming nakasulat kung ano yun. Sa totoo lang po, ang doctrines simple lang. Ano yun? It refers to the teachings, katuruan, and beliefs. Na kung saan, nagsasabi kung ano ba yung paniniwala natin. Intindihan? Next slide. So ngayon, bakit po natin kailangan i-discuss yung doctrines? Aside from medyo marami rin yung nagsulat nito nung nakaraan, no? Is, next slide, yung pag-aaral po kasi ng doctrines, importante dahil ito ay nagpapatibay sa atin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Bible, ina-affirm lang nito yung paniniwala rin natin. So, tutulungan din ito, yung mga doctrines na ito, na malaman natin kung ano yung tama at mali para madepensahan ang ating pananampalataya. So, kapag may nagsasabi, ano ba talaga? Si Jesus ay God, si God the Father God, si Holy Spirit ay God. So, tatlong Diyos. Paano mo yun sasagutin? Tatlo ba talaga yung Diyos? Nakalagay sa Nicene Creed. Ano nakalagay sa una? There is only one God. Pero, meron siyang three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yan pong mga nakalagay dito is actually ando doon sa foundational lessons na book natin. So, magpapaprint kami nun, bumili kayo, para sa ganun, makuha nyo talaga. And pag may nagtanong sa inyo, pwede nyo bunutin sa bulsa nyo yung ano, o sa bag nyo yung doctrines na yan. No? Para mapalalim tayo lahat dito. Okay? Okay? Next. So kung walang doctrine, ano mangyayari? Malilito ang marami. Kaya kapag nakapanood ka kay Christine, o kaya sa iba, minsan may katanungan tuloy ngayon. Teka, iba yung sinabi ni Bishop sa sinabi nito sa TikTok. May napanood ako, Pastor, ito yung sinasabi niya. Tapos iba yung sinasabi mo. Ba't magkaiba? Ngayon, malilito yung marami kung hindi alam yung doctrines. Magiging vulnerable sa error, tsaka madaling susuko yung mga believers.
na nasabihan lang ng medyo maganda sa pandinig, pinaniwalaan na kagad. Hindi naman niya talaga personally inaral, hindi niya nakita sa Bible, dahil sinabi lang, sinunod mo na agad. Dahil sikat, doon ba yung basis? Hindi. No? Next slide. So, tingnan natin, ang Ephesians chapter 4, verse 14. Tira niyo sabi, 1, 2, 3, go. Nang sa gayon, hindi na tayo yan. So, hindi tayo magiging madali na malinlang ng ibang mga tao. Ito yung desire ng bawat isa sa atin, na malaman natin yung doctrines din ng church at ng Christianity. Okay? Next slide. So, una, pag-usapan natin ang Bible. Or in other words, tinatawag siyang God's Word. No? So, ito yung statement of faith natin tungkol sa Bible. Next slide. Bakit Bible yung una? Kasi ito yung basis ng ating ding paniniwala. Ang basis ng ating paniniwala, hindi yung sabi-sabi ng kung sino. No? O kaya hindi yung nagsasabi ng sa tingin ko. Hindi base doon na sa tingin niya lang. Okay? Hindi base ito sa feelings na nagbabago. Base ito sa truth na hindi nagbabago. Kung ano nakasulat sa Bible ngayon, yun din yung nakasulat noon. Kung ano yung nakasulat noon, yun din yung nakasulat noon pa. At yun din yung masusulat sa susunod na mga panahon. Intindihan? So next, ang Bible, una daw ay ang inspired work of the Holy Spirit. Pangalawa, ang Bible ay authoritative at sufficient. Dahil ito ang Word of God. At next, ang Bible ay unified and complete. So ano yon? Inspired work, authoritative and sufficient, unified and complete. Now, unahin natin yung sinasabing, next slide, ang Bible ay ang inspired work of the Holy Spirit. No? Unahin natin yan. Next slide. So, ang Bible po ay naisulat ng tao. Hindi po robot. At hindi Diyos na yung kamay ni God mula sa langit biglang sinulat na ganun sa isang book. Hindi po. O kaya biglang bumagsak sa langit mga pages. Tapos inarrange na lang. Ito page 1, page 2. Hindi po ganun. Okay? May mga tao, totoong tao na nagsulat ng Bible. Pero ito, 100% din na may pagsama ng Diyos yung pagsusulat nila. Hindi basta nagsulat lang. Tinatawag natin siyang God-breathed. Hiningahan ng Diyos. May pagsama ng Diyos dahil sa meron itong kapangyarihan. Hindi lang na kapangyarihan dahil ito yung katotohanan, kundi kapangyarihang makapagpabago rin ng buhay ng mga tao at kapangyarihan na kung saan totoo talaga yung sinasabi niya. Next slide. Balikan natin. Sorry pala. Next sentence. Ano sabi? Ang Bible ay hindi na isulat para maging scientific or historical textbook. So kung iniisip mo, Pastor, nung namatay pinatulog si Adam, ano yun? Inanestesyahan ba yun ni God? Paano siya nakatulog? Tapos kinuha yung isang rib niya para makreate si Eve. Now, hindi po yun yung point ng Bible. Kaya dito nyo makikita, bakit din sa buhay ni Jesus, sa buhay ni Abraham, hindi majority ng buhay nila or yung ibang parts ng buhay nila, hindi nilagay. Example, makikita natin kay Abraham, hindi nilagay yung from
point na pinanganak siya hanggang sa age 65 siya. Anong ginawa niya nung time na yun? Hindi nakalagay. Ang nakalagay lang sa Bible is yung mga bagay na relevant at mag-glorify si God. Naintindihan? So, makikita niyo yun. After ni Adam and Eve, nagkaroon sila ng mga anak, sina Seth, ganyan, yung iba pang mga mahabang buhay ng mga tao, 900 plus, di ba? Nakikita natin ganun. Tignan nyo, hindi na dinitalye yung buhay nila. Dahil bakit? Hindi dahil sa hindi kailangan, kung hindi, yung mga important parts na mag-glorify si God, yun yung point. Hindi niya, ang Bible hindi sinasagot kung paano nangyari ang mga bagay, kundi bakit nangyari ang mga bagay na ito. Okay? Kaya hindi siya scientific book. Kasi magkaiba ng discipline ang science at saka itong religious text or ang Bible. Parang ganito yan. May explain mo ba sa akin ang English word sa pamamagitan ng math equations? Explain mo sa akin ang letrang H. Tas numbers lang gagamitin mo. Maintindihan mo? Hindi. Kasi bakit? Magkaiba silang discipline. Naintindihan? Okay? So ngayon, dito ngayon sa ating Bible, nakalagay yung iba't ibang accounts ng mga tao. Accounts ng mga tao, anong accounts po yun? Nakalagay dito na sometimes sila yung nagsulat, sometimes pinasulat nila, at may mga tao rin po na hindi naman sila yung nakakakita mismo na tao, kundi na-interview nila yung mga nakakita, tas sila na lang yung nagsulat. So, eto po, kasama dito yung mga eyewitnesses. So, ganito yan, ano? Ang in-interview nila, kahit sina Luke, hindi lang yung mga nakasama ni Jesus. Kahit yung mga against kay Jesus. Nakuha natin? Kasi hindi yan yung parang magaganda lang na side nakalagay sa Bible. 'Di ba? Kung ikaw magsusulat, 'di ba? Mostly gagawin mo sa sarili mo is pagagandahin mo. 'Di ba? Pero makikita natin kahit sa Book of Mark, kasama ni Mark si Peter naging mentor ni Mark, si Matthew, etc. Naglagay pa rin sila na, example, sa Book of Matthew, kahit nakita nila si Jesus, nakalagay sa last chapter, some of them doubted. Meron pa rin silang struggle sa doubts. Si Peter, dininay si Jesus. Pero, di ba, ano nangyari? Na-restore siya. Pero pwede mo namang di na sabihin yun, di ba? Pero nilagay pa rin. Bakit? Kasi eyewitnesses sila. At pinapakita dito yung character ni God sa Bible, no? At yung plano niya para sa sangkatauhan. Nakasabay so far? Next slide please. Okay? So ngayon, sabi sa 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21, medyo marami-rami po ito. Sabayan nyo na lang po ako sa pagbasa. 1, 2, 3, go. Hindi galing sa mga gawa-gawang kwento ang sinabi namin sa inyo tungkol sa kapangyarihang pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi nakita mismo namin kung gaano siya. Okay, so tignan nyo ha. Next, balikan lang natin. Tignan yung sabi, hindi daw nila gawa-gawa. At tingnan niyo sa nakalagay sa last part, kasi nakita mismo namin kung gaano siya kadakila. So sila mismo nagsulat bilang eyewitness sa mga bagay na ito.
Okay? Sila mismo. At, hindi gawa-gawa. Biruin nyo, namatay sila hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa power or politics. Namatay sila dahil saan? Pagpe-preach tungkol kay Jesus. So, kung ikaw ba, mamatay ka ba for the faith kung hindi totoo yung pinapaniwalaan mo, gawa-gawa lang? Pero sila, up to the very end of their deaths, humawak pa rin sa kanilang faith. No? Next slide. Anong sabi? Verse 17. Sabay-sabay natin basahin. Nandun kami nung tinanggap niya mula sa Diyos Ama ang karangalan at kadakilaan. Sinabi sa kanya ng boses ng dakilang kalwalhatian, ito ang minamahal kong anak na talagang nagpapasaya sa akin. Narinig mismo namin ang boses na yun galing sa langit kasi kasama niya kami doon sa banal na bundok. So, sinabi talaga ni Peter, talagang nakita at narinig namin. Hindi ito imagination lang. Okay? Next slide. At hindi ito yung, hindi daw yung siya lang. Ano sabi niya kanina? Nakita namin. Okay, verse 19. Ano sabi? Kaya naging masigurado kami sa mensaheng pinreach ng mga prophets. Makikinabang talaga kayo kung papakinggan nyo ito. Kasi para itong ilaw na nagliliwanag sa dilim hanggang sa dumating ang araw ng Panginoon at magliwanag sa mga puso nyo ang morning star. So tignan nyo, nakalagay, no? Mas daw naging sigurado sila sa mensaheng pinreach ng mga prophet. Saan? Sa Old Testament. Kasi nakita nila ng dalawang mata nila, nahawakan nila, nakasama nila si Jesus at na-fulfill yung mga sinasabi ng prophet sa Old Testament sa buhay ni Jesus. Okay, next. Next slide. Verse 21, sabay-sabay. Kasi walang prophecy na nanggaling sa kalooban lang ng tao. Nanggaling ito saan? Okay. So yung naisulat sa Old Testament, hindi yun basta galing lang sa sariling, kung ano lang maisipan ng tao na sumulat, yun na lang. Tingnan niyo sabi ni Peter, nanggaling daw ito saan? Sa Diyos. Yung tao yung naging instrument, si God yung gumamit dun sa taong nagsulat. Nag-guide. Okay? So, ang Holy Spirit, ang nag-guide. Ito daw, tingnan niyo ha. Sino nag-guide? Holy Spirit. Nag-guide sa mga tao para masabi nila ang mensahe ng Diyos. So, si God yung nag-guide sa mga sumulat na ito. Next slide. Kaya, yung mga salita sa Bible mababasa natin, kung King James yan, di ba? Thus saith the Lord. Or sa Tagalog, sinasabi ng Panginoon. Ano pang nababasa natin? And God said, yan. O kaya, sinabi ng Diyos. Di ba parang sasabihin natin, sinabi pa talaga ni Lord yun? Narinig ba talaga nila yun? Na sinabi ng Diyos? Pero, ito natin makita, hindi sa dahil narinig talaga na, kundi ginaid sila ni God na ilagay yun. Dahil yun talaga yung sinabi niya. And 1,900 times sa Bible na isulat na sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, majority ng nakalagay sa Bible ay mismong galing sa Diyos. Hindi sa sarili lang nila na kung ano yung naisipan, ginawa, kundi sinabi mismo ng Diyos. Kaya tinawag na Word of God. Okay, next slide. So, ang Bible din naman ay ano daw? Authoritative at sufficient. Dahil bakit? Ito ang Word of God. So,
pag sinabing authoritative and sufficient, mga kapatid, balik muna natin. Pag sinabing authoritative, siya yung nasa posisyon para magsabi kung ano yung tama, para magsabi na reliable talaga yung binabasa natin. Paanong reliable? Dahil mismo sila talaga yung kinausap. Sila talaga yung nakakita. So example, ganito no, may crime scene. May nagsaksakan. Nakita ni Chelsea. Si Chelsea yung yung nakakita. Ngayon, si Ate Lourdes na isang reporter, pupunta ba siya kay Alfred na hindi nakakita ng crime scene? Kaya na siya pupunta? Kay Chelsea. Bakit? Si Chelsea kasi yung may authority dahil bakit? Siya yung nakakita. Intindihan? At sufficient, sapat. Dahil bakit? Ito kasi yung ibinigay ng Diyos sa mga tao nung panahon na yon. Next slide. Kaya ang Bible, ang final authority na magsasabi kung ano ang tama at dapat paniwalaan. Pagdating sa pananampalataya, practices, at sapat para mag-guide sa bawat isang believer kung ano ang karapat dapat. So, hindi ibig sabihin ito, Pastor, tingin ko hindi sapat yung Bible. Kasi wala diyang eroplano, wala diyang jeep, meron lang bangka. Diba? Mga ganyan. Sasakay po ba ako ng bangka? Wala naman pong bangka dyan sa... sasakay ba ako ng jeep? Wala naman jeep dyan sa Bible. So, hindi po porket wala sa Bible, parang di na dapat gawin. No? Dahil ang point lang naman ng Bible, muli, hindi ito scientific book. Okay? Hindi rin siya historical book talaga. Ang Bible ay religious book na kung saan mag-guide sa iyo kung paano ka mamuhay at kanino ka dapat mabuhay. Okay? Kaya sa Bible nakalagay yung mga moral laws. Hindi nakalagay dyan kung sinong mapapangasawa mo. No? Parang, wala dito yung pangalan niya. Siguro hindi siya kalooban ng Diyos. Walang ganon. Ha? O kaya, bibilangin mo. Every 5 letters. Kung ano yung 5 letters na yun sa chapter na ito. Every 5 letters na yun. Yun yung mapapangasawa ko. A, halimbawa. Tapos biglang L. Biglang F, R. Si Alfred. Hindi po ganun. Uli hindi ganun. Huwag kayong titingin sa Bible tapos, ito sinasabi yung mga pangasawa ko. Hindi. No? Kasi ang nakalagay dyan ay kung paano tayo karapat-dapat mamuhay. At kanino tayo dapat mabuhay. Amen? Next slide. So, ang sabi na 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabay-sabay, ang lahat na nakasulat ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So more on, moral. More on purpose. Diyan natin yan makikita. Hindi mo makikita dyan, pastor, ano ba yung dapat kong trabaho? Tapos makikita mo, shepherd. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Magiging shepherd ako? Pupunta ako sa Middle East? Hindi yun. Paano ka dapat mamuhay bilang isang tao? Okay, kung meron kang trabaho, meron kang education, paano ka makikitungo sa mga
estudyante, kaklase mo. Paano ka makikitungo sa mga katrabaho mo? Membro ng pamilya mo. Naintindihan? Okay? Next slide. Pangatlo, ang Bible ay unified at complete. So, pag sinabing unified, nagkakaisa. Kumpleto, walang kulang. Next slide. So, ang ibig sabihin nito, next slide, ang Bible ay binubuo ng 66 books. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Para magbigay ng iisang mensahe sa pagtubos ng Diyos sa lahat ng makasalanan. So, nabanggit ni Alfred nung mga nakaraang linggo, di ba? Ay, Pastor, ba't po merong mga apocryphal books o kaya yung Book of Enoch na nakita daw sa Dead Sea Scrolls or kaya may nagsasabi, di ba, Book of the Giants, Book of Jubilee, na kung saan hindi daw po na-include sa Bible, parang dapat po ata ma-include. So kaya hindi siya in-include dahil sa criteria, sa time nito, kung ano yung canon na books, kung ano yung masasabing Word of God at that time, sa council ng Nicaea, yun lang yung pinagtibay. Kaya sa kapanahonan natin ngayon, may nagsasabi na, bakit Pastor, pagdating dun sa Catholic book, meron silang ibang mga Maccabees, may mga ganyan sila, no? Ba't sa atin wala? Kasi ito nga yun, yung paniniwala natin is, andun tayo sa kung ano yung kinanonize talaga ng una. Binase sa criteria na meron sila. Okay? Connected kasi. Consistent sa sinasabi ng ibang mga letters at mga nasulat na books. Okay? So, ayan. Next slide. So, alam niyo na to, no? Familiar kayo? Familiar kayo sa graph na to? Familiar? So, nung panahon ng pandemic, 2021, 2022, between nun, merong Bible scholar na pinaano niya sa, pinagraph niya sa AI, internet, ganyan. Yung mga cross-references. Ibig sabihin yung magkakakonekta. Kung ano yung sinasabi sa Book of Genesis, ito yung sinasabi sa Book of Revelation, kung ano yung sinasabi nito, ito yan. Yung fulfillment nito, ito yun. Na? Kaya, tinan niya, parang, ano yung masasabi niyo? Parang rainbow, di ba? Parang gano'n, no? Yan, sa baba, pag tinignan niyo yan, yung mga graphs na yun yung instances. Kung gaano karami yung mga tusok-tusok na gano'n, ano? Gaano karami, tapos ganyan-ganyan siya. Next slide. From Genesis to Revelation yun, ano? So, dyan, may nakikita kayong 63,000 cross-references. Yung mga lines na gano'n na maliliit, 63,000 yun. Na ganon. Okay? Ganon karaming cross-references na nagko-connect sa 66 books ng Bible. Okay? So ito, ang 66 books ng Bible ay naisulat for 1,500 years. Iba't ibang generation ng iba't ibang mga tao. Hindi isang tao lang nagsulat. Okay? Hindi isang grupo na magkakilala, uy, Cyrus, yung lalagay mo dyan, kailangan parehas tayo. Dapat hindi ganon. Dela, alam mo na, dapat huwag ka maglalagay ng iba. Parehas lang dapat tayo. Hindi ganon. Kasi bakit? Nabuhay kasi sila sa 3 continents. Ano yun? Asia, Europe, and Africa. At that time, wala namang nasa telephone. O, mali yun nilagay mo. Ba't ganyan? Pakipalitan. Walang ganun. Naintindihan? Naintindihan? At throughout the years,
yung mga naisulat na ito, from oral tradition, na isalin-salin, no? Na isalin-salin, accurately na isinulat. Nung nagkaroon ngayon ng papyrus, lahat ganyan. Tapos every 40 to 60 years, sinusulat ulit siya. Word for word, letter by letter. Pag nagkamali, tapon. Hindi po pag nagkamali, buburahin tas pipirmahan. Hindi ganun. At that time, pag nagkamali kahit isa lang, papalitan, susulat ulit. Yun yung trabaho ng mga scribes nung panahon na yun. Naintindihan? Kaya napaka-careful nila at that time. Tingnan nyo, na-preserve hanggang ngayon. Ginabayan talaga ni God. Next slide. Okay? So yung Old Testament, ito example. Meron siyang 300 plus na prophecies. Tungkol saan? Tungkol sa Messiah or Savior. Na lahat ng ito, 300 plus prophecies sa Old Testament, nangyari at natupad saan? Sa New Testament. Kanino? Sa buhay ni Jesus Christ. Doon pa lang, may references na. Kaya yung sinabi rin ni Jesus sa cross na, Lord, Lord, why have you forsaken me? Nasa Book of Psalms yun. Kaya sasabihin nyo, nasan yung Messiah sa Old Testament? Marami. Next slide. Tingnan nyo to. Sa Micah chapter 5 verse 2, kapanganakan ng Savior. Yung nakalagay dyan. Isaiah chapter 53, nakalagay yung kamatayan ni Jesus Christ. Examples lang to na konti Psalm chapter 16 verse 10, muling pagkabuhay ni Lord Jesus Christ. Nangyari yun saan? New Testament. So may cross-reference kagad siyang ganun. Nakuha natin? Imagine ninyo, 63,000 cross-references yun. Magkakaiba silang lingwahe, magkakaibang race, di ba? Kakaibang mga lugar, panahon, nagsulat, pero konektado. Next slide. Kaya, kahit yung mga dalubhasa or yung mga scholars na tinatawag, nagsasabi sila na wala talaga daw katulad ng Bible. Pagdating sa harmony, pagdating sa consistency, at pagdating din sa global impact. Pero alam nyo ba yun na ang Bible ay ang tinatawag na best-selling book of all time. Talo pa nito yung Harry Potter series, Lord of the Rings, ano bang mga books yan na meron. Bible ang best-selling book of all time. Amazing? Next slide. Kaya si Lord Jesus mismo, yung nag-affirm ng authority ng reliability ng scripture sa kanyang ministry. Kung ano yung sinasabi niya sa mga tao, makikita rin sa Old Testament. Kung ano yung mga pagtatalo nila, o anong tawag dyan? Yung temptation ni Satan kay Jesus, anong binanggit niya rin kay Satan na mga verses? Sa Book of Deuteronomy. Sa Old Testament din. Yun yung ginamit niya. Si Satan gumamit sa Psalms, chapter 91. Si Jesus naman, Deuteronomy. So, kung si Jesus nagko-quote sa Old Testament, take note, di niya kino-correct. Kino-quote niya, ibig sabihin may reliability yun. Ginamit ni Jesus mismo . Same, word for word. Amen? Next slide. Kaya, siya ay nagko-quote sa Old Testament para magturo, mag-correct, at itama ang errors.
Kaya, di ba sabi ni Satan, sabi sa ganito, gawin mong tinapay at ganito ka. O tumalong ka dyan, sasaluhin ka ng mga angels. Kinokorek naman siya ni Jesus. Di ba? Sa mga verses. Next slide. Okay? Kaya sabi sa Matthew 24, verse 35, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Yan ang iiwan ko sa inyo. Mananatili ang salita ng Panginoon. Magbabago yung feelings natin, magbabago yung culture natin, pero salita ng Diyos hindi magbabago. So far, may questions about the Bible? No? Next slide. May question ba? Wow, wala! Ready nang umuwi. Hindi, magbigay muna kayo. Ito, tayong lahat. Ayan. At kung may magbibigay pa, may habol pa dito, pwede na kayong humabol sa pagbibigay. Tayong lahat. Parang ayaw nyo pang umuwi Ayan. Sige, baka may habol pa sa pagbibigay. Wala na ba? Wala na? Okay, sige. Unat ating mga kamay sa mga kaloob na ito. Lord, pagpalain niyo po lahat ng mga nagbigay ngayong gabing ito. Dalangin namin, Lord, kayo magpala sa kanila sa lahat ng area ng kanilang life. Maranasan nila, Lord, yung blessings ng faithfulness po ninyo sa kanilang mga buhay. At Lord, kung talagang mahal ka nila, they cannot love without giving. Kung mahal din nila, Lord, yung church and they want to see the church grow, we believe, Lord, na kayo yung magkokonsensya sa kanila to give faithfully rin. Lord, gabayan niyo po sila sa kanilang pag-uwi. Kayo magpalakas sa kanilang mga pangatawan. Kung meron mang sakit at karamdaman silang nararanasan, we believe that by the power of the Holy Spirit, healing is happening right now. At kung meron silang burdens right now, peace that comes from God ang kanilang maranasan. Makatulog ng mahimbing ang bawat isa, malayo sa anumang kapahamakan, aksidente, trahedya, at ganun din, maranasan nila ang kalakasan sa kanilang paggising sa umaga. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, may the Lord continue to bless you and keep you. And may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, lahat tayo magsabi ng Amen.